Sa pagpapatuloy ng kuwento, nakapasok na sila sa loob ng gate. Naglakad sila sa gitna ng mga malalaking nagliliwanag na spikes ng magka-holding hands, pero may biglang lumabas na halimaw na may 5 ulo. Panira siya ng teeth ng dalawa. Inatake sila nito, pero sunod-sunod ang pag-atake ng boss. Nakabalik sila ng mga atake, pero mabilis itong nag-regenerate dahil sa puting ulo. Tinarget nila ang puting ulo kaso sunod-sunod ang atake sa kanila ng mga halimaw. Natepensahan pa ang pinaka-main na ulo ng yellow na halimaw. Sa kasamaang palad, na-hypnotize si Yue ng isa at muntika ng makain, ngunit nasagip agad siya ni Nagumo at hinalikan sa kanyang mga labi. Pinangako ni Nagumo na makakaalis sila ng pareha sa dungeon na iyon, kaya naman tumayo na sila at lumaban muli. Nagpaula ng bala at mahika ang dalawa. Sinubukan na naman gamitan ng hipnotismo si Yue ng halimaw, pero natandaan niya ang paghalik ni Nagumo sa kanya. Kaya naman, naatake niya iyon. Sunod na tinarget si Nagumo, pero wala ring epeke yun sa bida natin, kaya pinagbabaril lang din siya. Sa isang iglap, pinuha ng ating bida ang kanyang bagong weapon at walang kahit anong alinlangan na binaril ito sa kanila. Asabay nito ay ang pag-ulan ni Yue ng kanyang mahika na nakapagpatapos sa mga kalaban. Ngunit buhay pa rin pala ang puting ulo at tinarget si Yue, kaya naman nilagay ng ating bida ang kanyang sarili sa kapamahakan at ginawang shield ang sarili para kay Yue. Niligtas siya ni Yue at nilayo sa kapamahakan. Pinainom ng maraming tubig galing Holy Stone bago niya kinuha ang baril ng ating bida at sumugod. Hindi siya tumigil hanggang sa nakabaril siya, pero inatake din siya ng halimaw. Inatake sunod ng halimaw si Nagumo at naluha na lang si Yue, pero natagpuan ni Yue ang sarili na nasa bisig ni Nagumo. Pinakain ni Nagumo ang dugo niya kay Yue habang patuloy na iniiwasan ng ating bida ang mga lasers na binabato ng halimaw sa kanila. Nang makatapos na si Yue, nagsimula ng iwasan ni ilagyan niya ng bomba ang kisame na nasa taas ng halimaw, saka pinagbabaril iyon para matrap ang halimaw. Bilang pagtapos, naglabas ng malaking bughaw na apoy si Yue at pinatama iyon sa kalaban. Natumba iyon, pero natumba na rin si Nagumo at magkayatap silang nakahiga doon para magpahinga. Balik tayo sa kastilyo kung saan nagreklamo ang cute na teacher nila kung pwedeng wag puwersahin ang mga ayaw lumaban sa priest. Pumayag ang priest dahil kailangan nila ng teacher bilang isang farmer. Isa yung importanteng role. Natuwa ang cute na teacher at saka nangako na hindi na muli siyang magkakamali pa. Sa kalagitnaan naman ng dungeon ay naroroon ang dating mga kasamahan ni Nagumo para magpatuloy sa isang misyon, ngunit hindi pa rin maalis sa isip ni Shirasaki ang nangyari. Nagising bigla si Nagumo na nasa higaan na kasama si Yue na nakayakap sa kanya. Sa inis, ginising niya ang vampira at agad na yumakap ito sa kanya sa pag-alala. Pagkatapos nun ay nag-explain si Yue. Matapos nila talunin ng halimaw, ginamot niya ang ating bida gamit ang holy water at nilinis. Nakripihan sa kanya ang ating bida. Paano mo ba naman kasi siya nilinis, Yue? Naghanap na sila ng masusuot pero walang magkasya kay Yue, kaya isang oversized na lang ang sinuot niya. Nakadiskubre sila ng malaking mansion. Pinasok nila iyon. Nakakita sila ng malaki na bath pool at kitchen na kulang ang mga gamit. Pagkaakyat nila sa second floor, nakaselyo ang 2 kwarto. Pumunta na sila sa third floor at isang kwarto lang ang naroon. Nagsimulang umilaw ang mga ilaw sa gilid. Nang makarating si Nagumo sa gitna, lahat ng mga nangyari ay bigla na lamang pumasok sa utak niya at may isang hologram na lumitaw mula sa bangkay. Hologram na tao na ibibigay niya ang kapangyarihan niya ay Nagumo. Huwag lang tong gagamitin sa masama. Dumako naman tayo sa mga dating kasamahan ng bida. Napasok muli sila sa floor kung saan nasawi si Nagumo. O sa pag-iisip nila na ganun nga. Hindi na sila katulad ng dati. Lalaban na sila para wala nang mawala pa. Bumuo sila ng formation. Nagsilabasan pa ang iba pang halimaw. Umatake ang halimaw, dinepensahan ito ng isa. Sunod-sunod ang kanilang atake sa malaking halimaw,
pero kaya pa rin itong tumayo. Sinubukan ng halimaw atakihin ang lahat, pero mabilis na nag-chant ang isa para protektahan sila. Nag-enchant din si Shirasaki para palakasin pa ang depensa nila. Nang mitumba ang kalaban, pinagbabato nila ito ng mga mahika at natalo ito. Nawala na rin ang mga skeletons na nabuhay kanina. Tawanan silang lahat sa tuwa. Balik tayo sa ating bida na nabigay na sa kanya ang mahika. Isa yung ancient magic at itinuro niya yon kay Yue. Nang gumabi, natutunan na ni Yue ang mahika, ngunit mahirap gumawa ng artifacts. Nagplanuhan nilang ibaon na ang bangkay at kinuha ang isang singsing na nalaman nilang susi upang makarating sila sa itaas. Kung makapunta sila sa ibang labyrinths, makakakuha sila ng iba pang mga artifacts at makakauwi na si Nagumo. Sa ngayon, nag-enjoy muna sila panandalian sa paraiso na kanilang napuntahan ni Yue. Hindi ang ganyang paraiso. Matapos ang 2 buwan, gumawa na sila ng ibang-ibang kagamitan. Nagkaroon na ng prosthetics na kamay si Nagumo, pinalitan ang mata ng isang gem at isang sasakyan para sa kanila. Gumawa rin siya ng singsing para sa vampira. Uy, parang nagpo-propose, charot. Pagdating nila sa pulang bilog, bigla silang ipinaba sa isang misteryosong lugar. Dito may naghihintay na isang babae na mukhang kuneho habang hinahabil ng isang dambuhalang dinosaur. Ngunit sa halip na umatake, tumakbo palayo ang dinosaur sa kanila. Lumapit naman ang kunehong babae sa grupo at nagmataawang iligtas ang kanyang pamilya. Walang taabog-abog, tinanggihan siya ni Nagumo at Yue. Pati pagtatangkang iseduce ni Shay, ang kunehong babae, ay bigo rin. Inalikuran lang siya ng ating bida. Biglang bumalik ang dinosaur, pero ngayon ay may 2 ulo na. Sinubukang pigilan ito ni Shay, pero mabilis itong napatumba ni Nagumo. Gulat na gulat si Shay sa kanyang lakas. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya tumigil sa pagmamakaawang iligtas ang kanyang pamilya. Kahit pinalo sa ulo, tinutukan ng baril at hinatak ang tainga, hindi siya sumusuko. Sa wakas, pumayag na rin si Nagumo na tumulong. Habang nagpapasalamat, pinahid pa ni Shay ang kanyang Mufasa coat ni Nagumo, kaya nasuntok siya nito sa ulo. Nagpakit pa siya, pero matatag si Nagumo. Wala pa ring makakapalit kay Yue sa puso niya. Napansin naman ni Shay na mas malaki ang bundok at mas sexy ang katawan niya kumpara kay Yue, kaya feeling panalo siya. Pero kinagalit ito ni Yue, kaya agad siyang inatake. Habang pinapakinggan nila si Shay, nalaman nilang siya lang ang may kakayahang makakita ng hinaharap sa kanilang tribo, kaya siya pinalayas. Tumanggi pa rin si Nagumo, pero nang ialok ni Shay na magiging guide niya sila papunta sa kanilang mahalagang destinasyon, napaisit si Yue at sinabing isama na lang si Shay. Nang tumalon si Shay kay Nagumo sa sobrang tuwa, agad siyang minawang yelo ni Yue. Sa wakas, narating nila ang lugar ng mga kunehong tao. Dito, may mga halimaw na lumilipad sa paligid. Isang halimaw ang muntik ng kainin ang batang kuneho, pero agad itong nabaril ni Nagumo. Ginawa niyang pain si Shay. Para naman may silbi ito bukod sa pagkasira ng moment dahil sa kanyang malalaking bundok na dumidikit kay Nagumo na loyal sa iisang babae lang. Habang sakay ng motor, pinagbababaril ni Nagumo ang mga halimaw isa-isa. At isa-isa ring nahuhulog ang mga ito mula sa taas. Tinulungan nila ang tribo ni Shay laban sa mga delikadong halimaw hanggang sa nagkaroon ng kasunduan ang mga beastmen at leader ng mga elf. Sa wakas, nakatulog sila ng mahimbing. Kinabukasan, mariing humiling ang mga kuneho kay Nagumo na turuan silang lumaban. Sa una, laging talo si Shay kay Yue. Ang mga kapwa niya kuneho naman umiiyak kapag may halimaw na namamatay at nagdiriwang kapag may tumutubong bulaklak kahit saan. Nainis si Nagumo, inasar niya pa ang mga ito, inapakan ng bulaklak at sinigawang magsimulang lumaban kung ayaw nilang mamatay. Sa patuloy na pagsasanay, nakasugat na rin si Shay kay Yue. Nang tanungin ni Nagumo ang estado ng training, ipinakita niyang nakapa-specialize na siya ng superhuman strength sa monstrous level. Pati mga kasamahan ni Shay ay natutong pumatay ng mga halimaw. Bilang kapalit, dinala nila si Nagumo sa Sacred Tree. Sa ilalim nito ay may malaking stone tablet kung saan isinuksok ang singsing at nag-feep ito sa isa sa mga butas. Ngunit kulang pa.
Kailangan nilang hanapin ang susunod na artifact. Regeneration. Sinubukan nila ang kamay ni Yue. Agad gumaling ang sugat, pero hindi iyon ang hinahanap ng tablet. Ibig sabihin, kailangan pa nilang pumasok sa iba't ibang labyrinths para makuha ang iba pang singsing at artifacts. Kinagabihan, nag-usap si Yue at Shea. Napagkasunduan nilang sasama na si Shea sa kanilang paglalakbay. Kaya naman kinabukasan, nakadikit na siya kay Yue. At wala nang nagawa si Nagumo kundi tanggapin na siya bilang bahagi ng grupo.